Ako nga pala si Magnus Philip ng The Polemics Corner at KOSJM on Knights of St. Justin Martyr. Now, to start my opening speech, atin munang i-define kung ano nga ba talaga ang Santissima Trinidad o the Holy Trinity. The Holy Trinity, as defined by the early church father St. Augustine of Hippo, is that there are three distinct persons or relations relations. First, the Father. Second, the Son. And third, the Holy Spirit. These three are distinct but one in essence or substance. Hindi po sila tatlong Diyos, kundi iisang Diyos lamang. Sa kanyang obrang De Trinitate o sa wikang Ingles ay On the Trinity, kanya pong ibinigay ang isa sa pinakapatok o famous na analogy tungkol dito. Ito pong tinatawag na psychological model of the Trinity. Sinasabi nito na meron tayo, una ay memory, pangalawa understanding or intellect, at ang panguli ay ang will or love. We have to understand that these three are distinct yet inseparable o hindi mapaghiwalay. All the three mentioned is distinct faculties of the human mind yet one soul. St. Augustine believed that God is beyond our comprehension and we cannot understand His fullness, but since that we are made in His own image, we can find traces of Him in our consciousness. Now, pagdating sa mga konsilyo, una, Council of Nicaea 325 AD convened by the Emperor Constantine. This council is established that Jesus, the Son, is fully divine and of the same substance or homoousios as God the Father. First, pagdating naman sa First Council of Constantinople, 381 AD, this council expanded on Nicaea to formally define the Trinity as a single, co-equal Godhead. It officially declared that the Holy Spirit shares the same divine essence and is to be worshipped alongside the Father and the Son. Pagdating naman sa 11th Council of Toledo, we confess and believe that the Holy and Ineffable Trinity, Father, Son, and Holy Spirit is one God, by of the one substance, of one nature, and also one majesty and power. Now, on to scriptures naman, ano ang pruweba na ang Trinity sa Biblia ay iisa lang? Ito, 1 John 5:7, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, the Holy Ghost, and these three are one. Pagdating naman sa Shema, Deuteronomy 6:4, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Now, pagdating naman sa propeta Isaiah 44, Isaiah 44 up to 6 up to 8, the Lord, the King of Israel, and the one who saves and free from sin. The Lord of all says, I am the first and I am the last. There is no God besides me. Who is like me? Let him make it known. Yes, let him tell me what happened from the time I made people long ago. And let them tell the things that are coming and what is going to happen. Do not fear. Do not be afraid. Have I not made it known to you from long ago, and you have heard me? Is there any God besides me? There is no other rock I know of none. Ngayon, paano naman kaya sa mga world religion studies? Dito, no, may maisa-cite tayo na for example, according to Houston Smith, sa kanyang obrang The World's Religions, sabi niya dito, ang Christianity daw ay nabibilong sa section na kung saan monotheistic or monotheism, ibig sabihin iisang Diyos. At sa kanyang libro, sa kanyang pagsulat doon, when we say Christianity, i-define niya na ang isa sa pinaka-main component ng Christianity is the Catholicism. Meaning, sinasabi niya na ang Katoliko daw or Catholicism belongs sa monotheistic worldview. Now, pagdating naman sa isa pa, Ninian Smart sa kanyang World Religions. Sabi niya din, ganun din ang sinasabi niya na ang Catholicism or ang Christianity ay nagbe-belong sa monotheistic worldview. Now, ngayon naman bilang affirmative sa debate na ito, ang trabaho ko po ay patunayan na iisang Diyos lang ang Trinity ayon sa Biblia at referensya. So tignan natin, unang-una marami akong referensya na nanggaling sa mga scholars, sa mga nag-conduct ng study at pati na rin sa mga unang Kristiyano noong 4th to 7th century. Pangalawa, meron din tayo galing sa Biblia, so meaning nagawa ko na po ang tungkulin ko bilang affirmative. Now, ano na po yung next? Next po na mangyari ay dapat po patunayan na itong katunggalin natin na tatlo o maraming Diyos ang Trinity. And siya na bahala kung paano niya ito gawin. Basta ang dapat niyang patunayan ay tatlo o maraming Diyos ang Trinity. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, kadalasan gagamitin yan is of course yung bilang-bilang niya sa daliri. Pero again, hindi na ito mag-work dahil ang binibilang niya po ay ang mga persons o mga relations na nagpo-possess ng divine nature at hindi naman ang nature mismo. The only way po para ang Trinity ay maging tatlong Diyos, kailangan ito po ay kapag sila magkaroon ng tatlong essences o pagkabahabahagi sa essence.
Kasi tatandaan po natin na although tatlong persons ang nagsasubsist sa natures o sa essence ay di po tulad ng tao, hindi po ito bahabahagi. Kung mamaya sasabihin niya na ang tatlong tao nga na same human nature pero different persons ay tatlong tao pa rin naman, bakit ang Trinity ay isang Diyos? Magiging mangmang po siya dahil nakala na yung human nature nagpa-function the same way as divine nature. Tandaan po natin na ang human nature are composite, meaning bahabahagi, pero ang Diyos ay simple at walang pagkabahabahagi. Bakit dapat walang bahabahagi ang Diyos? Dahil lahat ng composite o na-compose need po ng composer. Kung ang Diyos ay composed being, sino ang nag-compose sa Kanya? Kung tititigan ng katunggalin natin na bahabahagi ang Diyos niya ay nakulagot, hindi na pala maximally great being ang Diyos niya or greatest conceivable being kasi kailangan na neto ng composer. Tandaan po natin na ang Diyos po ay pinakasimpleng being na kailanman ay hindi natin maiintindihan ng buo. The multiplicity of the persons doesn't equate multiplicity in the essence. Ito po ang kailangan niyong basagin na ang dahil lang may multiplicity na sa persons, therefore multiplicity na din sa essence, therefore polytheism. Kailangan niya basagin niyon dahil kung hindi ay nako, talo po siya sa debate. Now to summarize everything, una, nakapag-provide tayo ng references from early Christians at mga scholars na ang Trinity actually one God lang at ang stance na kalaban natin ay strawman lang sa position ng mga nating mga Trinitarian. Pangalawa, the scriptures agree with us. Sabi ng talata, three persons ng Trinity ay isa lang daw. Pangatlo, na-demonstrate natin maigi, logically one God lang ang Trinity gamit ang analogy ni St. Augustine at pag-explain gamit ang ontology ng Trinity. So mga kaibigan, gusto ko lang i-mention ulit ang mga topic na di naman namin pag-uusapan. First, Trinity is unbiblical or biblical. Second, the divinity of the Holy Spirit and the Son. Third, who is the true God? Fourth, the origin of the Trinity. And five, whether can we find the word Trinity in the Bible? Kung mag-aatip man po siya, ay nakulagot. Dahil kung nakikita niyo po yung mata ng The Polemics Corner sa PFP ko, ay nakakaspat po yan ng strawman, red herring, at ultimately fallacious statements and questions. Kung kaya lagot siya. Yan lamang mga kapatid. Maraming salamat. Again, ako si Philip, membro ng TPC at KOSGM at kami po ang bangungot ng mga heretics na tulad ng mga INC at Unitarians. Maraming salamat. Okay na po, Pastor Dino. So maraming salamat, Brother Philip, sa inyong napakagandang presentation. Wini-wave na po ba yung 1 minutong time na, bro? Yes, Okay. So ngayon po ay bibigyan na po natin ng 10 minuto upang tanungin ang ating affirmative, yung naglatag, Brother Heijun. Go ahead, bro. Yeah. Ginamit mo yung salitang monotheism. Saan originated yung salitang monotheism? Eto, objection moderator. Objection. Hindi po namin pag-uusapan yung etymology ng monotheism, bro. Wala kami dyan. Sobrang malayo yun, bro. Objection po. Okay, counter objection, bro. Nilatag niyo po yung salitang monotheism, siguro 3 o 4 na beses niyang nabanggit to sa buong stand niya. Alright. So marapat lang o dapat lang na makapagtanong ako dito. Okay, so bali ganito ang moderator ninyo. Bali narinig ko din naman ay nalatag ni Brother Philip. So i-confirm ko muna kay Brother Philip. Brother Philip, para ba sa'yo, bro, ay out of topic yan or in-next question natin? Yung word na monotheism, true na na-mention ko, pero yung etymology nito, masyadong malayo sa aming topic. Hindi po, i-confirm ko muna. So ano ba yan, in-next question ba natin? Para Bro, sa'yo ay... It should be. Okay, next question, bro. Go ahead, Brother Heijun. Kailan unang ginamit yung salitang monotheism? Again, bro, hindi namin topic yan, bro. Next Objection question. namin. Next Hindi question, namin yan please. topic. Next question, please. Okay. Yung word na monotheism, yan ba ay ginagamit sa Judaism, yes or no? Yes, bro, ginagamit yan sa Judaism. Next question. Yung monotheism na ginagamit sa Judaism, saan nagre-refer yung God nila as monotheism? Is it the Trinity or the Father only?
Hindi sila naniniwala sa Trinity, so the Father Mr. only. Moderator. Moderators time. Yes, hey John. Categorical po yung question ko. Kung nagre-refer ba sa Trinity or sa Father only? Okay, counter objection. No bro, okay na. Okay, so ganito no, hindi muna kita wa-warningan ngayon, Brother Philip, dahil may pinagpipilian siya, ayon din naman sa ating rules. So paulit na lang, hey John, na inyong tanong. Go. Sabi mo yung monotheism ginagamit ng Judaism. Yung monotheism ba as God, is it referring to the Father or the Trinity? Referring to the Father, bro, kaya nga kinokondemn sila ni Christ eh. Kaya nga pagdating ni Christ, ni-reveal niya na Trinity ang Diyos. Yun yung one of which na pinakilala niya ang tunay na Diyos, which is the Trinity. So next question, bro. Next question. Sabi mo, ipinakilala ni Christ ang Trinity. Tanong, anong talata, verbatim, letra por letra, na ipinangaral ni Kristo yung salitang Trinity? Andito, punta ka doon mismo sa sa 1 John 5:7. Nandoon ang letra por letra na unawa ng mga Trinitarian. Oh, next question. Next question, please. Sa 1 John 5:7, si Kristo ba ang nagtuturo doon? Yes or no? Yes, bro. Tinuturo niya yon through John because again, yung mga sulat ng mga apostol, divinely inspired. No? Sino ba yung divinely inspired yun? Sa kanino nila ine-inspire? Sa Diyos. Sino yung Diyos? Si Kristo. Kasi nga again, Trinity. Oh, next question. Next Pero question, ito please. yung mga tanong mo, Next bro. question. Hirap-hirapan naman, no? Next question. Moderators Hindi mo time. na ba babaguhin? Moderators time. Brother Philip, tanggalin niyo po yung hirap-hirapan or yung tawa ha. Okay, formal po. Next question, Ay, please. sorry. Ayan. Hindi mo na ba babaguhin yung sagot mo kanina na yung monotheism is referring to the Father? Yes, bro. Totoo naman eh. Na doon sa mga Judaism, they believe na monotheism is referring to the Father and also kay Yahweh. Ganun din naman ng mga Islam. Naniniwala din sila monotheism si Allah. O ano meron ngayon sa contention mo dyan? Wala. Zero substance, zero argument. Tanong lang, basta may matanong. O next question. Next question. Okay, next question. Agree ka ba sa nilatag mo kanina na sinabi mo na yung aral o yung pagiging Diyos ni Kristo ay na-establish lang 325 AD? Yes or no? Ay mali. Objection moderator, wala po kaming Yes. wala po kaming pag-uusapan ganun. Again, clear out ko Next na po. question, please. Next question. Automatic next question. Hindi, walang counter yun? Wala, malinaw naman bro na tinanggi niya na wala kayong pag-usapan doon. So automatic tayo. Next question tayo. Inilatag mo ba na si Kristo ay ipinangaral o na-establish yung pagka-Diyos ni Kristo noong 325 AD? No, yung nilatag ko is yung council na kung saan pinakita at kinonfirm na Diyos nga si Kristo dahil nagkakaroon ng confusion. Pero again, moderator, ano po ito, red herring po ito sa standpoint ng aming debate. Hindi po namin ito pag-uusapan. Next question. Objection, Mr. Moderator. Wait lang. Wala pong objection bro. Part po ng kanyang sagot yung kanyang talk na ito, paliwanag. Ano yung objection mo? Mag-o-object ka ba bro, hey Jun? Bro, hey Jun Lee. Sige, tuloy ko na yung tanong ko. Sige po. Next question please. Sige po. Balik tayo doon sa monotheism. Yung word na monotheism, hindi mo na babaguhin yon na yung word na monotheism is referring only to the Father? Ay mali, wala akong sinasabing ganun bro. Objection moderator. Objection. Yes. Wala po akong sinasabi na only to the Father. False ano po yun? Presupposition. Next question please. Counter objection please. Counter? Sagot Yes, niya po. po yun kanina sa tanong ko na yes, referring only to the Father. Okay.
So, bibigyan muna kita ng ano, brother, sa rules pa rin tayo, bibigyan kita ng unang warning, brother Philip, na dahil po ay wala namang invalid, hindi naman invalid yung question, din kayo po ay nag-object, okay? So, next question tayo. Brother Philip, next question. Okay, yung word ba na monotheism, do you agree that Point of order mod. Pwede pa Yes, pause yes, muna yes. ng debate. Wait lang po talaga, may nangyari lang po. Papause Sige po lang, muna sige. ng debate, at least 5 minutes lang po. Wait lang talaga. 5 Sorry. minutes. Sige, Kahit tapos 2 natin. minutes lang bro. Sorry talaga. May nangyari lang. Sige, sige. Habang inaantay natin, si Brother Philip, ayan, pagpaumanhin po natin, may emergency lang po, ay babatiin po muna natin na yung ating mga viewers. Dito muna tayo sa taas ating platform. Ang ating dalawang participants, si Brother Hejon Lee ng Iglesia ni Cristo, si Brother Philip po ng Polemics ba ito? Roman Catholic Church. Alright, Sorry. so balik tayo. Time ratio, Brother Sishan. Pasensya na talaga, pasensya na. Okay po, yes. Next question, Brother Heijun. Go. ang Panginoong Jesucristo ba at ang Espiritu Santo ay Diyos? Yes or no? Yes, Diyos sila. One substance. No, one essence. Kaya nga, ang Trinity ay hindi tatlong Diyos. Kasi nga, again, one substance, one essence, 3 persons. Tinanong mo sa 2 persons lang. Kaya ang sagot ko, yes, Diyos sila. Iisang Diyos, one substance, one essence, 2 persons. Oh, next question. Next question. Okay, next question. Sabi mo, ang Panginoong Jesucristo at ang Espiritu Santo ay Diyos. Ilan sila? 2 persons, one God. Oh, next question. Next question, please. Moderator's time. Sorry. Okay, another warning, Brother Philip. Next question, please. Okay, next question. Sabi mo kanina, na-establish yung aral na si Kristo ay Diyos 325 AD. Tanong, bago ang 325 AD, hindi pa ba na-establish ang aral na si Kristo ay Diyos? Mali ka bro, mali yung ganon, no? Bakit? Established na siya doon pa lang sa mga sa utak parang ng mga church fathers at sa kanilang paniniwala. Yung reason for Council of Nicaea is because of Arianism na sinasabi hindi daw Diyos si Kristo, mga katulad ninyong mga INC. Para sa inyo yon, bro, hindi para sa kanila. Next question. Dahil ang topic natin ay Trinity, when is the first time the Trinity word is used? Again, objection moderator. Yes. Kanina ko na po Ano objection? sinabi na hindi namin pag-uusapan yung origin ng Okay, Trinity. ganito. Next question. Automatic tayo. Next question. Next question, please. Brother Hejon. Okay. Kailan na-establish yung doctrine na Trinity? Again, bro, hindi namin pag-uusapan yung origin ng Next Trinity. question, please. Ano ba Next naman? question. Ganito, Bro Philip, wag kang sumagot ng again or ano, i-direct mo na lang sa moderator. Moderator, ay wala po yan sa nilatag ko or out of topic para automatic na tayo ha. Okay, next question please. Yeah. Sang-ayon ka ba na sa Biblia, ang binabanggit na isang Diyos ay ang Ama? Yes or no? Sa ngayon ako, yan yung Ama, Holy Spirit, at ang Objection, Son. Mr. Moderator. Yes, anong objection? Yes, anong Kasi objection? categorical po ang question, di po ba? Based on rules, sagutin mo na categorical. Counter objection moderator. Yes, anong counter objection, bro?
Yung mga ganun bro, it was confirmed naman eh. Literally sabi ko na nga din sang-ayon ako. Ibig sabihin yes, by implication, hindi na po kailangan yung yes or Okay, no. so ganito. So, hindi mo na ako mag-warning. Actually, ang unawa ko ay nagrepresent din yun sa yung sang-ayon sa yes. Pero ganito guys ayusin natin. Once na may categorical talaga, Brother Philip, unahin talaga yung yes or no, unahin talaga banggitin yung yes or no bago magpaliwanag. Kung ano pong hinihingi, doon po tayo pipili. Okay, ganito. Brother Hejun Lee, paulit po ng question. Ayun. Tanong, ayon ba sa Biblia na ang isang Diyos ay ang Ama? Yes or no? Yes, ayon sa Biblia, ang Ama, ang Holy Spirit, at ang Son, which one God. No? Trinity, one substance, one essence, three persons, including ang Ama. So yes, next question please. Next question, please. Sunod na tanong. Ayon ba sa Biblia na binabasa mo rin na ang isang Diyos ay ang Ama lamang? Yes or no? No, hindi Ama lamang o confined doon sa person of the Father. Mamaya kung may papakita kang salin, ay naku, wag naman sana yung bias. Gamitin mo naman sana at least yaong ginagamit na kung saan yung Bible Hub na makikita yung original text o yung original language. Nako. Next question. Next question. Itinuro ba, ayon sa aral ng Katoliko, itinuro ba ng mga apostol yung aral na si Kristo ay Diyos? Yes or no? Objection, moderator, hindi po namin pag-uusapan ito. Next question, please. Okay. Next question. Itinuro ba ng mga apostol na ang isang Diyos ay ang Trinity ayon sa Biblia? Bro, kanina ko pa po sinasagot. Inulit-ulit ko na bro. Yes. Oh, ilang yes na doon? Basta yes. Again, nandun pa lang bro sa 1 John 5:7 at mula pa nung Old Testament, tinuturo na ito. No, it's just that hindi pa naiintindihan ng mga Hudyo because partially revealed pa. So, pakihirapan naman bro. Next question. Okay, next question. Sabi mo itinuro ng mga apostol na ang isang Diyos ay ang Trinidad o ang Trinity. Tanong, anong sulat sa Biblia o sulat ni Apostol Santiago itinuro niya na ang isang Diyos ay Trinity? Verbatim. Objection, moderator. Ano yung objection? Point of clarification. Aha. Ano po ba yung inihingi niya sa ano lang ba? Sa Santiago lang ba? Libro ng Santiago lang ba? Okay po, ipaklarify natin. Brother Hejun, saan ba hiningi yung verbatim na Trinity, bro? Maliwanag na po doon sa tanong, di naman niya kailangan na mag-object. Sulat ni Santiago. Ni Apostol Santiago. Clarification po yon sa moderator, bro. Okay, sulat daw po ni Apostol Santiago, Brother Philip. So, wala akong mabibigay for now na sulat ni Apostol Santiago. Pero marami akong mabibigay mula Old Testament hanggang sa mga sulat ni Juan at pati na rin sa sulat ni Matthew. Next Okay, question. next question. Sa apostol na si Bernabe, may maibibigay ka bang talata na itinuro niya na ang isang Diyos ay Trinidad? Meron o wala? Ngayon, wala akong mabibigay but I'm sure ng paniniwala niya. Objection, Mr. Moderator. Yes. Anong objection? Moderator's time. Anong objection? Malinaw po sa rules, sagutin mo na categorically. Ano Pero yung sabi ko nga bro, ngayon wala. Okay, So, ganito. yun yung sabi ko, bro. Wait lang. Moderator's time po muna. Ano yung counter objection? After objection bro, sabi ko na nga bro, ngayon wala. Ngayon wala. Okay po, moderator's time. Bibigyan po muna kita, Brother Hejun Lee, ng pauna pong warning. Narinig po natin na sumagot po siya ng wala. Okay. Next question tayo. Teka lang, Mr. Moderator, nasa rules natin yun na sagutin muna categorically. Yes, bago yung ibang ganito. salita, di ba? Nag-roll na po ako, narinig ko po bro, na sumagot siya ng wala. Okay. So, next question tayo. Apo. Sige, hindi ko na mabubuo yung huli kong tanong dyan eh.
Wiwave ko na sige. yung 18 seconds. Sige, we-wave na ni Brother Heijun Lee ang 13 seconds na pagtatanong. So ngayon ay bibigyan na po natin ng 10 minuto para po sa kanyang pagpapamali sa inilatag ng ating afirmatibo. Brother Heijun, meron ka pong 10 minuto at iikot po ito kung kayo'y magsasalita na. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Hejun Lee. Isang karaniwang kaanig po sa Iglesia ni Cristo na tumututol sa stand ni Philip dahil wala ito sa Biblia. Paano nga ba natin mapapatunayan na yung aral ni Philip ay wala sa Biblia? Ito, gagamit po tayo ng isang aklat katoliko na nagsulat, mga eskolar din ng katoliko. Dito po. Sa aklat na Pinamagatang Dictionary of the Bible ni John L. Mackenzie. Sabi niya dito sa page 250 kasi malabo eh. Ito. The term Trinity is not itself found in the Bible. It was first used by Tertullian at the close of the 2nd century. Maliwanag po yung binasa natin, sulat ng paring katoliko o eskolar katoliko na ano daw, the Trinity itself was not found in the Bible. So ano yung pinapatunayan mo, Philip? Pinapatunayan mo na yung isang Trinidad, yung isang Diyos na Trinidad, ayon sa aral nyo, ay nasa Biblia, sabi mo, ayon sa Biblia. Anong maliwanag na banggit ng eskolar na binasa ko kanina? Not found in the Bible. Hindi mo mahanap sa Biblia, sabi. So, nagkokontrahan kayo ng scholar mo niyan. Kinakalaban mo ang scholar mo niyan. Patunayan mo na mas magaling ka sa scholar mo na yan. Di ba? Sunod na ipupunto natin, bakit nga ba hindi biblical ang salitang Trinity? Ito, sulat ulit ng isang paring katoliko. Ito. Sabi dito, sa aklat na Pinamagandang Systematic Theology, ito ang banggit. Sabi niya, nung eskolar na nagsasabi dito, if there are 3 persons in a room, then there are 3 human natures, and if there is only 1 human nature present, there are only 1 human person. So when we try to think of God as 3 persons possessing one at the same time nature, we find ourselves batting our head against the ceiling. Inuumpog yung ulo sa kisame. yan yung paniniwala nyo. Di ba? Yung paniniwala nyo na yung 3 person in possessing in one, parang inuumpog mo yung ulo mo sa kisame. Ganyan ang aral katoliko. Ngayon, napatunayan na yung pinapatunayan ni Philip na ayon sa Biblia, wala naman talaga sa Biblia. Ayon din sa mga skolar niya. Sino naman ang kinikilalang Diyos o papakilalang Diyos ng Biblia na ayon din kay Philip kanina sa mga sagot niya? Itong ilalatag po natin, galing lahat sa Biblia. Walang ibang pinanggalingan, kundi sa Biblia lamang. Ito. Paano nga ba dapat kilalanin o ilan nga ba ang kilalaning Diyos ng mga Kristiyano? Kung babasahin natin ang Santiago 2:19, isa lamang ang dapat kilalaning Diyos. Isa, bilang sa Hosea 6:3, kilalanin at pagsikapan si Yahweh. Sa unang Tesalonica 1:9, kilalanin ng Diyos na buhay bilang tunay na Diyos. Sa makatwid, isang tunay na Diyos. Sino naman ang mga nagtuturo noon o nagpakilala noon na ang isang Diyos
Babasahin natin ang isang pahayag ng Diyos kung ilan nga ba ang kanyang katangian at kung sino nga ba siya. Kung babasahin natin ang Isaiah 43, talatang 10 hanggang 11, ang binabanggit ni Yahweh na siya lamang ang isang Diyos o siya lamang ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At kung babasahin naman natin kung sino yung kinikilalang Diyos ng mga taga-Israel na si Yahweh, yun yung Ama sa Isaiah 64:8 na hindi naman binabasa ni Philip. Basahin mo muna yan, Philip. Kung ayon sa Old Testament, ang pinakilalang Diyos ay ang Ama, sino din ang pinakilalang Diyos sa New Testament ayon sa mga sugo ng Diyos? Kung babasahin natin ang Hebreo 1:2, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sino nga ba ang pinakilalang Diyos ng ating Panginoong Kristo? Kung babasahin natin ang 1:20-17, na pahayag mismo ng ating Panginoong Kristo bago siya umakyat sa langit, ang pinakilala niyang Diyos ay ang Ama. Ang Ama na nasa langit, hindi ang kanyang sarili, ni maging ang Espiritu Santo. Walang pinakilalang Trinidad ang Panginoong Kristo na gaya ng binabanggit ni Philip. Wini-wave ko na po yung time ko, Mr. Moderator. Ni-wave na po ni Brother Hejon ang 3 minutes and 40 seconds na time para po sa kanyang latag. Ngayon, ay dadako po tayo sa cross-examination ng ating affirmative, Brother Philip. Meron ka pong 10 minuto upang i-cross ang latag ni Brother Hejon. Unang tanong, rinig na ba ako? Yes, malinaw. Ayun. Dahil bro, rinig na ako, Hejon Lee. Tanong, ang paksa ba natin ay iisang Diyos ang Trinity o ang Trinity ay wala sa Biblia? Categorical question. Ang paksa natin ay iisang Diyos ang Trinity ayon sa Biblia. Na dapat mong patunayan Categorical ayon sa question, Biblia. moderator. Moderator's time. Yes, Brother Philip. Wait lang bro, pwede pa-pause muna ng debate. Sandali lang. Wait lang talaga. 2 minutes lang ulit. Wait lang. Ganito next time guys para po fair tayo po pagdating sa cross-examination. Wala pong walang pagpo-post ng time, running time ho natin para po patas ho tayo. Ayan, babatiin po muna natin ang ating mga viewers habang inantay natin si Brother Philip. Okay. Sa ating timer kay Brother Sishan, good evening. Sa ating dalawang participants debater kay Brother Philip, kay Brother Hejon, kay Sister Bixina at kay Brother Viewerista. Ayan. At shout out din po kay Sister Lat kanina, kay Intellectos, Aspiring Acad. Good evening kay Sky Errol. Then, ayaw pa pahuli ni Sky Errol. Ayan. Shout out bro. Kay Brother Ano Minasakra. Kay You Will Die. Ayan. Good evening. Sino pa ba? Ulit-ulit ang kay J. Mark. Kay akin lang si Jordix. Ayan. Ang daming ad home ni Kay Dan. Ayan. Good evening. Kay JT. Dito tayo titingin sa kabila. Kay Jesus. Ano ba ito? Yan, kay Rich Man.
Ayan, good evening everyone. Kay Sinbad, kay Kurapika, kay Royal, kay Elipin, kay Lupin, I mean. Kay Basto Lorde, kay Bro Christian, kay Sent, Safeguard, Liver Sancto, Sir Knights, Ani Batong Bakal, kay Katjan, kay Boxbox and Morwin Online Shop, Prophet Ultimate Warrior, kay Paco, Proud Catholic Universal, at kay Sir Max. Ayan, good evening everyone. Kay Brother Jordix, kay Gardo TV. Ayan, dami nyo ah. Okay. Okay, ang topic po nila, papatunayan ko na ang Trinidad ay isang Diyos ayon sa Biblia at makakagamit ng mga referensya. So po ang argument, dito lang po iikot. Ayan, kay Sipin, Saipin, good evening. So ayun, napakaganda guys ng ating debate. Unang tanungan pa lang, makikita na po natin sinong dihado, sinong panalo. Ayan, at sa mga tao po, sa mga gusto na manood na hindi po nakaabot ng buo, pwede po ninyo yan mamaya ma-review no, sa YouTube channel ng ating kaibigang si Brother Viewerista. Ayan po yung kanyang channel sa screen. Ayun. Pa-subscribe na rin po. Ayun. Ayun. Thank you sa pag-wait. Sorry talaga, tumatawag yung nanay ko. Honestly, abang nagde-debate ako abang naglalatag siya, tumatawag yung nanay ko. Halos hindi ko narinig yung half ng Okay. kanyang. Okay, so ganito, Brother Philip, next time po, okay lang kung may tumawag, pero po ang time natin, ira-running time po natin para po sa kadahilanan na magiging patas po ang ating debate. So, Opo. okay, magtatanong na po tayo, guys. Go ahead. Ito. Unang tanong ko sa kanya, ang aming bang paksa, papatunayan ko na iisang Diyos ang Trinity o papatunayan niya na unbiblical yung Trinity? Asan sa dalawang yun, categorical? Patutunayan mo ng ang isang Diyos ay Trinidad ayon sa Biblia. So dapat mapatunayan mo ayon sa Biblia na tinututulan ko. Objection, moderator. Objection, moderator. Ano po yung objection, Brother Philip? Baka hindi niya po narinig yung yung choices ko. Wala po yun sa choices ko. Ang ko po, papatunayan ko ba na iisa ang Trinity? Yun yung yung categorical. Wala po akong sinabi na iisa, papatunayan ko ba na iisa na ang isang Diyos ay ang Trinity. Wala akong sinabing ganun. Counter objection, Brother Hejun? Counter objection po. Ang tanong niya po ay based dun sa topic namin. Oo, Yun po ang may topic namin ayon sa Biblia. Okay, so ganito, moderator's time. Ganito, Brother Philip, kung ano man po ang question ninyo, doon tayo naka-abide sa categorical. So narinig ko po, ay pumili po siya ng categorical. So therefore, granted na valid po ang kanyang sagot. Kaya bibigyan kita ng isang warning para po sa pag-interrupt ng kanyang sagot. So mamaya, babawasan ka po ng 1 minuto. Apo. Sige. So, time ratio, Medyon, meron kang 3 seconds para po kumpletuhin yung sagot. Okay na po yun. Next question. Next question, Eto. please. Tama ba na ang topic natin ngayon ay papatunayan ko na iisang Diyos ang Trinity ayon sa Biblia at referensya? Tama o mali? Tama na dapat mong mapatunayan na ang isang Diyos sa Biblia ay ang Trinidad. Oh. Dahil sabi mo, tama, yaong sinabi ko, dahil sabi mo, inaabin mo ba ngayon na ang topic na unbiblical ang Trinity ay red herring sa debate? Inaamin mo, hindi mo inaamin? Categorical. Objection, Mr. Moderator. Ano yung objection? Yung mga tinatanong niya po, hindi na konektado sa topic, hindi ko pa inilatag. Magtanong siya doon sa inilatag ko. Counter objection. Counter objection. Counter objection? Paano hindi po konektado sa topic? Nagtatanong ako mismo sa topic, bro.
Mismo yung Okay. topic tinatanong ko. Paano hindi Okay, ka... moderator's time. Ganito debaters. Kahit po inilatag niya po o hindi niya inilatag, nagsisinungaling man siya o hindi nagsisinungaling, subalit tinatanggi niya na wala daw po 'yon sa kanyang nilatag. So dahil po sa rules ho natin, kung anong unang nilatag, doon lamang po tayo magtanong. So ngayon kung nilatag man niya o nagsisinungaling siya, basta sinabi niya hindi niya nilatag, ang hatol po ng inyong moderator o ang desisyon ng moderator ay next question. Next question tayo. Okay. Next question. Inaamin mo ba na nilatag mo yaong human nature na iisang human nature pero tatlong tao? Inaamin mo, hindi mo inaamin? Objection, Mr. Moderator, again. Yes. Wala po kung ganong inilatag. Ang Ayun, inilatag ko po Counter objection. sa aklat katoliko, wala po, Wait di lang, ba wait po lang. tapos yung objection ko, Mr. Moderator? Yes. Yung inilatag ko po na aklat katoliko na gustong itanong kay Niano na siguro yung tatlong tao three human nature. Bagit doon sa aklat referensya na sulat ng Okay pa. scholar nila. Nakuha ka bro. Wala kang nilatag. Doon tayo kukuha sa sinabi mo wala kang nilatag nun. Counter objection. Yes bro. Kaya nga tinatanong ko bro kung nilatag niya ba yun o hindi. Hindi niya po kailangan mag-object doon. At pangalawa, yun na mismo yung tanong ko. Hindi niya lang naintindihan. Okay po. Ano ba? So ganito. Ito po. Nakukuha po ng moderator ang bawat panig. So yung objection ni Brother Hijon ay denied po yon. At ang question ay confirmatory. So therefore, wawarningan kita ng pangalawang pagkakataon, Brother Hijon. Valid po ang counter objection. So paulit ng question, Brother Philip. Go ahead. Okay na bro, na-confirm niya na sa objection niya. Next question na lang ako. Hindi, paulit Ito- ng question. Paulit ng question kasi nagkaroon tayo ng objection doon. Paulit. Sige bro. Ang question ko sa'yo, inaamin mo ba, Hee-Jun Lee, na nilatag mo yaong sinasabi mong aklat katoliko na three human natures? Yes or no? Yes, inilatag ko na ang ayon din sa aklat na yon, pag pinaniwalaan mo na yung tatlong persona possess in one, parang inuumpog mo yung ulo mo sa kisame. Ayon doon sa aklat. Next question please. Dahil sabi mo, ina-affirm mo o umaamin ka na ginamit mo yon, ito tanong ko sa'yo. Tanong, ang human nature ba ay nagpa-function the same way as divine nature? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Ano yung objection bro? Topic namin yung sa about the Trinity na kailangan niyang Okay, patunayan. okay. Okay, Hindi nakuha. about yung Ganito guys. Ganito. Ang desisyon natin ay automatic tayo. Next question. Tinatanggi niya po. Next question tayo, Brother Philip. Okay. Dahil sabi niya, three human natures, no? Okay, tanong, ano ang ibig sabihin ng human nature? Anong definition mo nun? Confirmatory question lang. Ano ang definition mo ng human nature? Mr. Moderator again, Yes. objection. Mhm. Tanungin niya ako doon sa mga nilatag ko Okay po, kung sino nga moderator's bang time. ipinakilalang isang Diyos. Moderator's Ng time. Biblia, hindi yung human nature. Hindi, ganito. objection. Opo. Moderator's time po muna. So, bali, wait lang, Philip, ano ka muna, antayin mo muna. Brother Hijon, ano ba yung pinaka-concern mo, bro? Kasi bro, yung mga tinatanong niya, hindi ko naman inilatag. Nako, objection Okay. moderator. Okay, O counter wala na objection. sa topic. Okay, counter objection. Topic namin about God, theology, Ginamit niya yung not human argument, nature. bro. Ginamit niya yung argument na tatlong human natures daw. Yung yung ginamit niya yun as analogy and an argument. Nagtatanong ako tungkol sa argument na yun. At kino-confirm ko kung ano bang pagkakaintindi niya sa human nature. Kung Okay, kaya ganito. kung hindi niya alam, pwede siya mag-pass. Okay, ganito, moderator's time po muna tayo. Brother Philip, narinig ko po, binanggit ni Brother Hijon Lee kanina. Subalit ay ito nga, nasa first stand ho tayo, kaya pwede niya gamitin ang roles na hindi niya pa ginamit or out of topic. So yun mamaya, pwede mo gamitin yan sa pag-rebut mo or pwede mo itanong yan sa rebuttal cross-examination. So ang desisyon ko po, bilang inyong moderator, ay next question tayo. Sige. Dahil sabi mo, Hee-Jun Lee, aklat katoliko iyon. Tanong, sinong pare
ang nagsulat nun? Objection, moderator, hindi po Wait lang. sumasagot. Wait lang. Sayang yung time. Mr. brother, antayin mo Moderator, lang. Pa-reset po ng time. Moderator's Sayang time. po yung time ko. Moderator's Mr. time. Moderator, ayaw Moderator's time. time po eh. Moderator's Papakita time. ko po yung aklat eh. Moderator's time. Ganito guys, Brother Philip, meron po tayong 20 seconds sa screen. So, i-consume niya yan, ubusin niya yan. Kahit ilan ang matapos, maubos niya dyan, pamute mo na guys, at maingay yung video nyo. Okay, ganito. Tingnan ninyo, observe niyo din ninyo po yung screen natin, wag mong galawin bro, Sisyan. Ayan, tingnan niyo yung segundo na yan. Kung gumagalaw pa yan, sasagot man siya, huli siya sumagot, hayaan lang natin. Unless maubos yung 20 seconds na wala siyang sumagot, na hindi niya nasagot, i-reset po natin at pasagutin. Gano'n na, Brother Pilipa, para hindi kayo magkasapawan. Okay, i-reset po sa 20 seconds. Brother Hejon, sagutin mo bro. Ito yung aklat na tinatanong mo. Ayan. Faith Explained. Ang nagsulat yan, si Geoffrey Chapman. Next question. Next question please. Hey, dahil yan, sabi mo, scholarly book yan. Tama ba na scholarly book yan? Yes or no? Yes. Hmm. Yung ginamit ko, may authority sa Biblia. Sige, dahil sabi mo, scholarly book, ito tanong, what is the primary research question or core thesis of this book? Ginamit mo yung libro na yan. Mr. Moderator, Yes, anong objection? yung tanong niya po, hindi na connected sa topic. Magtanong siya, Objection, Okay. counter connected na sa objection. topic. Counter objection. Yes, ano? counter objection. Bro moderator, I am merely exercising. Ang ginagawa ko ngayon kino-cross-examine ko lang yung kanyang mga evidences. Tinatanong ko, ginagamit niyan, hindi niya pala alam ano yung thesis ng libro na yan? Ibig sabihin, tinitake out of context niya? Okay, Ano ba naman moderator's yan? time. Moderator's time. So, ganito siya, Brother Philip. Sabi mo hindi siya connected sa paksa. So, bilang inyong moderator, Jun, sabi mo, Jun, ay hindi siya connected sa paksa. So, ngayon, ang part po ng moderator ninyo ay hindi po mag-justify kung connected ito o disconnected doon sa paksa. Pero, ang decision po natin dyan, dahil ginamit mo yan, yung libro na yan, pinakita mo. So, yan yung follow-up question niya. So, igagrant ko siya as valid yung kanyang question unless nasabihin mo na out of topic or next question. So, sagutin mo po, ang decision ko ay valid yung kanyang question. Brother Philip, ganito, ulitin mo yung question mo. Ito. Simple lang naman, no? Ito po ay isang pag-cross-examine patungkol sa libro kung talagang itinitake out of context niya. Dapat alam niya. So, ano ang primary research question or ang core thesis ng librong ito? Dahil scholarly book ito, sabi mo. Ayun, ayan na mismo sa title, ipinapaliwanag yung pananampalataya, the faith explained. Kung yung tinatanong mo naman yung sa specific page na pinakita ko, ang ipinapaliwanag niya dito, yung salitang Trinidad o Objection, Trinity. moderator. Na Point ang of banggit order. niya, Point of order. Moderator's time. Isang objection lang every question, Brother Philip. Bro, Kaya yung po. timer, bro, masyadong late na yung start. Sobrang ubos na yung time ko. Sige Tignan lang, mo, ako di na niya po. pa pinopost, nag-object ako. Di niya Moderator's pinopost. time. Moderator's time po muna. Okay po, nag-observe din po ako. So ngayon bro, papansinin ko na lang at ako na ang bahala dyan. Okay, Brother Philip? Kasi po na-interrupt siya. Ibalik po yung 20 seconds. Sagutin natin sa Hejon. Okay, balik yung 20 seconds. Okay, Hejon. Paulit ng question. yung sa sulat niya dito, na yung paniniwala, Yes. Ito mga moderator, kakagulo na kasi kanina, hindi ko na maintindihan. Nag-object na naman kasi yung isa, Yeah. isang panik. Kaya, na ako. Dapat tagi-isa lang dapat yan. Yan na nga. Sige po. Ganito guys every question, isa lang yung objection ha. Ganon Sige. din ang counter objection. Bro, Kung sumasag- Ano? hindi niya sinasagot yung question ko, bro. Hindi ko Ako naman nang- tinanong kung Ako nang bahala, Brother Philip. Ako na po yung bahala po doon. Okay? Ibalik yung 20 seconds, then pasagutin natin si Brother Hejon. Brother Hejon, sagot po.
na ayon din dito sa sulat niya na ang paniniwalang Trinidad na kumikilala sa three person in possession in one, parang inuumpog ang ulo sa kisame ayon dito. Okay, sunod na tanong tayo. Oh, sunod na tanong, hindi niya po sinagot yaong aking tanong. So ulitin ko lang, i-rephrase ko lang. Ano ang thesis ng libro na yan? Hindi ko tinatanong yung title at interpretation mo. Ano yung thesis? Ganito, brother, moderator's time. Ganito, bro, Magnus. Construct ka lang ng question, direct lang. Okay? Kunin mo muna Okay, yung bro. na-add mo. Okay, next question. Go. Ito, ano ang thesis ng libro? Again, hindi ko po tinatanong yung title, yung pagkakaintindi mo sa libro, yaong inuumpog. Tinatanong ko kung ano yung thesis ng libro. Ito, ang thesis ng libro na isinulat ni Geoffrey Chapman na eskolar nga, yung patungkol sa pananampalataya. Ine-explain niya dito yung pananampalataya. Na ang banggit niya sa Trinidad na pananampalataya ninyo, Moderator's Objection. time. Yes, ano po yung objection? Hindi po yan yung tinatanong ko, hindi naman po yan thesis eh. Yung thesis po, yung pinaka Okay. objection. Okay, And moderator's hindi, time. hindi po, at hindi niya dapat Okay, Brother po- Philip. Brother Philip, okay na. Bali, ang objection mo, ang pinaka-vital na objection mo ay hindi yan yung thesis na tanong mo ayon sa sagot niya. So, Brother Hijon, go. Anong counter-objection? hindi naman po valid yung question niya, yung objection niya kasi nga yung tanong niya hindi naman siya categorically. Okay. So Okay, open-ended moderator's siya. time. Okay, moderator's time, ganito siya. Open-ended question nga. At ito, pag sinabing open-ended question, thesis man yun or hindi thesis ang kanyang sagot, mali man yun, Brother Philip, or hindi mali ang kanyang sagot, tama man yun o hindi mali, igagrant ko pa rin as valid yun sapagkat yun ang narinig natin, hindi naman siya categorical. So sa pagkakataong ito, ay bibigyan ulit kita ng isang warning. Kanina, may babawasan ka na at ngayon ay bibigyan ulit kita ng isang warning. Kaya po, ita-time ratio po natin yung pagsagot ni Brother Hijon. Hijon? Wala na. Next question na lang tayo, Hijon. Yun. Hindi meron pa po. Bro Philip, Naputol po ako eh. ubos na po. Ayan, wala na. Next question, Brother Philip. Okay. Eto na. Ano yung theoretical framework na ginamit diyan sa sa scholarly book na sinasabi mo? Ano yung framework na ginamit niya? Again, objection, Mr. Moderator. Yes. Ano yung objection? Magtanong po siya ayon doon sa topic at doon sa inilatag ko. Counter objection, moderator. Counter objection. Again, another na naman po ng pagko-cross-examine sa kanyang mga evidences. Ibinibigay niya tapos ayaw niya i-cross-examine yung evidence na yun. Okay. So bali para sa iyo ba, Brother Hijon Lee, ay out of topic pa yung kanyang Yes tanong po, out of the topic Okay, na. okay, so Kasi ganito. ang topic po namin ay isang Okay. Diyos ay Trinidad ayon sa Biblia. Okay, so Ang ganito, paniniwala niya. kinonfirm ko lang siya kasi panay objection. So dahil para sa kanya ay out of topic, hindi po tayo hahatol out of topic ba yun or valid or hindi valid. So ang desisyon ng moderator ninyo, Brother Philip, ay next question tayo. Okay. Next question. Sige, next question na bro. Papakawalan na kita dyan. Eto, Hijon Lee. Ang next na question ko sa'yo, sa lahat ng binasa mo doon, meron ka bang nabasa na tatlong Diyos o maraming Diyos o hindi iisang Diyos ang Trinity, letra por letra? Yes or no? Yes, sa context ng binasa ko, na mali ang Trinidad, Objection, moderator. mali ang Objection, paniniwalang Trinidad. Moderator's time. Moderator's time. Moderator, mukhang hindi niya po naiintindihan yung tanong ko. Again, hindi po ako nagtatanong sa konteksto. Hindi ako nagtatanong sa kung anong sinasabi dito. Ang tanong ko po, letra por letra, meron ba o wala? Counter Sagot niya, objection. meron sa konteksto. Counter Ano ba naman yan? Counter objection. Nasagot ko na po categorically yung tanong niya. So wala na siya doon kung ano yung paliwanag ko doon. Di po ba? Ganito po ang nito ang pagsasayos ng inyong moderator ay doon pa rin ho tayo naka-abide sa ating rules, categorical. So dahil ay yes or no, narinig ko po sumagot naman si Brother Hijon.
Kaya yung objection mo, Brother Philip, ganito, ay invalid. At ganito, kung ano man po ang paliwanag po ng inyong opponent, gustuhin nyo man o hindi, basta doon pa rin ho tayo nakabatay kung sumagot ba siya ng categorical o hindi. So, valid po at narinig po natin sumagot. Kaya makakatanggap ka po ulit ng pangalawang warning. Okay po, time resume sa inyong sagot, Brother Hijon. Na ayon din sa konteksto na kung paniniwalaan mo na yung tatlong persona ay possession in one, parang inuumpog mo yung ulo mo sa kisame. Tama ba yun? Na ang paniniwala, iumpog ang ulo sa kisame. Ganyan yung paniniwala Next nila. question, Diba? please. Dahil medyo vague yung pagkakalatag mo, anong ibig mong sabihin? Confirmatory question to po ito, moderator. Ano pong ibig mong sabihin nung sinabi mo na possession in one? Anong ibig sabihin nun? Medyo vague eh. Gusto ko malaman. Anong ibig sabihin nun, bro? Na yung paniniwala na ang tatlong persona ay iisa o possession in one, mali. Kasi nga, para mong inuumpog yung ulo mo kung paniniwalaan mo yun, parang inuumpog mo yung ulo mo sa kisame. Ganyan ang paniniwalang Katoliko. Next question. Okay. Ito. Dahil sabi niya, bro, eto na lang. Tanong ko sa'yo, ilang Diyos ang Trinity? Tatlo o isa? Tatlo, kung uunawain mo sa aral Katoliko, na pinapakilala nyo na ang anak, Diyos, ang ama, Diyos, at ang Espiritu Santo ay Diyos. Kung bibilangin mo yon, isa, dalawa, tatlong Diyos. Di po ba? Next Sige. question. Sige, dahil sabi niya no, tatlo daw, tatlong Diyos. Eto, no, another question, follow-up question ng moderator O, eto, noong binilang mong tatlong Diyos, ano ang binibilang mo? A, person, B, nature. Both. Kasi yan ang pagpapakilala nyo doon sa tatlong person na yon. Yung tatlong person na yon, ang Diyos Ama, Diyos, Diyos Anak, Diyos, ang Espiritu Santo, Diyos, tatlong Diyos, Philip. Yan ang paniniwala nyo. Nang sabi ng scholar mo dito, parang inuumpog mo yung ulo mo sa kisame. Next question. Dahil sabi mo both, no? Ibig sabihin, tatlong person, tatlo din yung nature. O, tanong, saang doktrina na Katoliko o sinong scholar na Katoliko ang nagsabi na tatlo ang nature ng Trinity? Pass. Question, please. Next question. Philip, nakamute ka? Okay, dahil nag-pass po siya, another question. Dahil sabi mo, pass meaning, malamang sa malamang hindi mo ito alam. Tanong, paano mo nakuha yung punto nito? Moderator's time. Direct tayo sa question, bro. Tanggalin mo yung hindi mo alam. Direct tayo sa Okay, question. Sige. Dahil sabi mo na din, no? Sabi mo na din pass. Eto tanong, no? Saan mo nakuha nung sinabi mo tatlong nature ang Trinity? Saan mo yun nakuha? Ayon din sa aral ninyo. Di ba ang aral ninyo, Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, Diyos ang Espiritu Santo. Tatlong Diyos, di ba? Tigi-isang nature, di ba? Next question. Next Dahil question. sabi mo, ayon sa aral namin, saang dogma sinabi na tatlong nature ang Trinity? Saan? Objection, Mr. Moderator. Ano yung objection? Yung dogma po na binabanggit niya, wala naman po akong nilatag na ganun. Okay, automatic tayo next question. Sige. Paraphrase. Saan namin sinabi na tatlong nature yung Trinity? Dogma, ibig sabihin, aral yun eh. Ilang beses mo nilatag yun. Sagutin mo. Saang aral? So, sa pagtuturo ng mga pare, tuwing may pagsamba kayo o pagsisimba, tinuturo ng mga pare
na ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Sa makatwid, tatlong Diyos yun. Next Dahil question. sabi mo, pare. Sinong pare ang nagturo nun? Sino? Bigay pangalan. Time. Time na. Ay, Ayun. kanina pa. Ayun. Ayun, maraming salamat mga kaibigan. Pamute mo na sa unang tanungan at unang sagutan. Ngayon, okay, pwede po kayo uminom muna ng tubig. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para tayo ay makapag-proceed doon po sa ating rebuttal time. Okay, pwede kayo uminom ng tubig. Napakagandang labanan, mga kaibigan. Ayan, at aware po tayo sa ikalawang tindigan po natin kahit ano na po ang ating itanong. Wala na pong reklamo, out of topic o hindi wala sa topic. No? Basta binanggit at ayon sa paksa, dapat po natin sagutin. Okay? Napaganda pong debate. Papatunayan ko na ang Trinidad ay isang Diyos ayon sa Biblia at makakagamit ng mga referensya. So ngayon, sa lahat po ng aklat na ginamit ay pwedeng i-examine. Dito na po, no? Ngayon po ay okay na po ba ang ating dalawang debaters? Preparado na ba? Yes, bro. Okay, so ngayon ay bibigyan na po natin no, ng 10 minuto para sa kanyang rebuttal si Brother Philip. Brother Philip, timer. Brother Burista, palagay na lang po. Thank you. Go ahead, bro. Unang-una, gusto ko lang i-rebut sa buong latag niya, red herring po. Again po, nilinaw ko na unang-una pa lang, hindi namin pag-uusapan whether unbiblical yung Trinity, origin ng Trinity, Diyos ba ang Anak at ang Espiritu Santo. Yun po mga topic na hindi naman talaga namin pag-uusapan. At binabago niya pa nung nagtatanong ako, sabi niya daw, papatunayan ko daw na ang isang Diyos ay ang Trinity. Mali, ayan na mismo. Papatunayan ko na ang Trinidad ay isang Diyos o iisang Diyos. Meaning, kung yun ba ay monotheistic o iisang Diyos lang or hindi. Hindi mo naiintindihan yung proposition. Tapos lumabang ka dito. Ano ba naman yan? Pangalawa, sa mga questioning niya, no, makikita natin na kung paano kayo ni-instrument ng punto ng mga Katoliko. Nakakaawa. Honestly, yung mga yung mga kapatid niya sa baba, todo support, hindi naman nakakatrack. Pasensya na kung patigil-tigil ako kasi kumakain ako ngayon. Nakakagutom yung debate na to. Pangalawa, ito pa. Sabi niya, both thou the nature and tawag dito, and the persons yung binibilang. So ibig sabihin sinasabi niya tatlong nature din ang ang Trinity. Nung tinanong natin, sino ang nagsabi na Katoliko? Sino ang nagsabi na konsilyo? Sa anong konsilyo sinabi? Sinong pare? Walang maibigay. Anong dogma? Wala. Bakit? Bakit walang dogma? Bakit walang maibigay? Kasi hindi niya alam. Sabi sa rules, kapag hindi kayang sagutin, ibig sabihin hindi niya yung kayang sagutin, sabi na sa rules. No? Kapag hindi kayang sagutin, i-pass. So ibig sabihin hindi niya talaga kayang sagutin yun dahil gawa-gawa niya lang yun. Top siya doon, strawman lang siya. Di walang Katoliko na matino at may alam sa doktrina ng Katoliko, masasabi sa'yo, three natures ang Trinity. Walang ganun. Sarap pa rin pala ng Angel's Burger, no? well, wala naman na akong masasabi. Wala naman akong ire-rebut. Kasi kapag ire-rebut ko, edi, mag-aano lang din ako sa sa red herring niya ng mga latag. Di ba? Kaya, gagawin ko dito, ipo-point out ko yung mga kamalian niya, no? Unang-una, gumamit siya ng libro na hindi niya alam yung konteksto. Hindi pa ako tapos dyan, boy. Mamaya, itatanong ko pa yun sa'yo. Pangalawa, yung last question ko na hindi nasagot dahil naubusan ng oras, tatanong ko pa yan mamaya, umanda ka. Okay? Mag-research ka na dyan. Pero of course, hindi kita bibigyan ng oras para mag-research dahil tapos na ang rebuttal rounds. Magtanong ka na.
Yung time. Winibave ko na po yung time. Magtanong na siya. Hello! Ayun nyo ba? Ayaw ba ano? Magdadaldal ako dito. Mr. Moderator, biniwait niyo na daw po yung time. Napagod yung moderator. Mr. Moderator? Sige, hindi ko na i-wave. Mukhang wala yung moderator eh. O, eto. Hindi niya napansin na yung mga nilatag niya kanina, naano ko na. Alam ko na na ilalatag niya yun. Bilang-bilang niya sa daliri, no? Nako, hindi po yun mag-work kasi again, persona lang yung kinakount mo, hindi yung nature. Dahil again, isang nature. Mamaya, marami pa akong itatanong sa'yo. Okay? Kaya, chill ka lang dyan. Sana, walang mangyaring masama para hindi matuloy yung debate na to. Ang pangalawa, yung paggamit-gamit mo ng mga human nature na analogy, hindi po yun mag-work kasi nga again, hindi po ang nature ng Catholic, ang nature ng Trinity ay hindi nag-work the same way as the nature of humans. Mali po yung interpretation mo doon. Kinorek ka na, patuloy ka pa rin sa maling argumento mo. Sana nag-isip ka na lang ng bago, no? Wala pa rin ba yung moderator? Wala na akong masabi. Dito na po. Okay na po ba? Tuloy po. Opo. Okay, anyway, na po ang 5 minuto na kanyang rebuttal stand. Ngayon po ay dadako na po tayo. Now, sa 10 tanong ulit ni Brother Hijon. Brother Hijon, handa na po ba kayo, bro? Yun, handang-handa na po. Okay, please timer. Prepare po. Okay, go ahead, bro. Alam nyo na HarperCollins Encyclopedia of Catholicism. Tanong. Ayon dito sa bandang hulihan ng aklat, may doktrina ba ng Trinidad sa New Testament at Old Testament? Meron o wala? Action moderator. Yung objection. Again bro, hindi namin pinag-uusapan yung ganung topic bro. Sobrang hindi na talaga yun yung topic. Yung topic papatunayan ko isang Diyos ang Trinity. Hindi biblical or unbiblical. Sobrang layo na bro. Okay, counter objection. Hindi ka marinig, Brother Hijon. Bro Hijon? Take out of the topic. Okay, paulit, bro. Ayun, based po sa sinabi nyo kanina, wala nang out of the topic. Bro Hijon, di ka marinig, Bro Hijon, ha? Paulit, Brother Hijon, di ka marinig. Eto, mic test, 1, 2, 3. Okay, Naririnig go mo ahead. ba? Sige. Ayun. Ayon po dito sa aklat nila, yung tanong ko, na ang sabi nga po kanina ninyo, pwede na magtanong ayon sa topic. Topic din po namin to ayon sa Biblia ang banggit doon. Hindi po namin topic yan. Ganito. Ano ba yung question mo, Brother Hijon? Paulit nga, bro. Para matingnan ko. Ayun, ang tanong ko po sa kanya, dito sa aklat nila na HarperCollins, Encyclopedia of Catholicism, ayon dito sa sulat ng eskolar niya, may doktrina ba ng Trinidad o Trinity sa New Testament at Old Testament? Okay. May doktrina ba ng Trinity? Moderator's time muna, bro. Ako po. Okay, makinig muna kayo. May doktrina ba ang Trinity sa New Testament at Old Testament? Okay po. Ito po ang aking desisyon. Nagkaroon na po tayo ng objection kay Brother Philip. Sabi na Brother Philip, hindi yan yung ating topic. At ang sabi naman po ni Hijon, ay pwede na po magtanong ayon po sa ating paksa. Ito po yung ating paksa, mga kaibigan. Pansinin po ninyo, patutunayan ko na ang Trinidad ay isang Diyos ayon sa Biblia at makakagamit ng mga referensya. Ito yung ating paksa. Bilang inyong moderator, ito po yung ating desisyon. Ang question ni Brother Hijon Lee ay valid.
Okay, pwede mong sagutin, Brother Philip, or in next question natin. Yan bro, kasi hindi talaga yung topic. Yung Next topic question namin, tayo. papatunayan ko whether one God. Next question. Nako. Okay, next question. Ayon dito sa aklat na HarperCollins o Point of order Encyclopedia lang, of moderator. Catholicism, Point of order lang. Ah, Point of isang order lang. isang Moderator. objection. Moderator's time, nakapag-roll Hindi. na po ako. Hindi po siya objection. Hindi po siya objection. Point of order po ito. Hindi po objection. Hindi na po, May okay gusto na lang po po. ay po-point out. Hindi, mamaya na bro. Nag-roll na po ako. So, next question na po. Next question. Sige. Okay. ayon dito sa aklat Katoliko na sulat ng isang eskolar Katoliko, ang sabi dito, however, scholars generally agree that there is no doctrine of the Trinity as such in either the Old Testament or the New Testament. Tanong, tinatanggap mo ba tong sinabi ng eskolar mo? Yes or no? Objection, moderator. Yes, ano objection? False presupposition po. Sinasabi niya daw na scholar ko daw. O, kailan ako nag-claim na scholar ko yan? Iba yun. Okay, Iba, counter-objection. naglalagay ka ng ano. Brother Philip. Naglalagay ka ng Bro Philip. salita. Moderator's time. Counter-objection po. Moderator's time. Boss debaters. Pag sinabi kong moderator's time, tumigil na. Okay? Okay po, counter objection. Ang binasa ko po ay aklat Katoliko. Si Filipo ay Katoliko. Ang nagsulat po nito ay eskolar Katoliko. So tinatanggi niya po ba na nasa kanyang eskolar to bilang Katoliko ito? No. Huwag kang mag-question ng ganyan. Sa moderator ka. Ito po. Hindi po tayo magja-justify ulit kung yan ay fallacy of preposition. Kundi po ang ating pong decision kung ano po ang question po doon ni Brother Hejon Lee ay pinapasyahan ko po na yun ay valid. Paulit ng question, Brother Hejon. Then isasagot natin kay Brother Philip. Sabi dito sa aklat na sulat ng eskolar Katoliko, sabi dito, however, scholars generally agree that there is no doctrine of the Trinity as such in either the Old Testament or the New Testament. Tanong, tinatanggap mo ba tong sinabi ng eskolar na to? Yes or no? Oo. Hindi ko tinatanggap yung sinasabi ng mga scholar. Yung tinatanggap ko ay yung sinasabi ng pare. Sinasabi ng pare dyan na yung ibang scholar daw ay ayaw tanggapin na may doctrine ng Trinidad. Which ang mga Katoliko at lalo na yung mga modern Catholics ngayon nagdi-disagree. Kaya nga nagdedebate tayo ngayon. Ano ba namang tanong yan? Pakiano please, pakiayos. Next question, please. Next question. Okay, next question. Yung sulat ng eskolar mo dito na sabi, all generally scholars agree that there is no doctrine of the Trinity in either Old Testament or New Testament. Tama ba to o mali? Mali yung mga scholar. Mali yun. Kasi nga dyan, ano yung mga scholar na dyan? Malamang sa malamang, mga Unitarian yan. Opo. Kaya, wag mo sana i-take out of context yung scholar na yan. O yung mga scholar na sinasabi dyan. Pakita mo, anong religion ng mga scholar? Ito ba yung mga bias? Hindi po enough na magpakita ka lang ng quotation. Next Misquotation yan. question. Ano ba naman? Next question. Ito. Next question. Tinatanggi mo HarperCollins Encyclopedia Wala akong of narinig ah. the Objection moderator, Moderator's pakiulit mo time. lang na rin. Moderator's time, Brother Hejon. Paulit, bro. Potol. ayun. Tinatanggi mo ba na itong aklat na ito na may pinagatang The HarperCollins Encyclopedia of Catholicism na sulat ni Richard P. Buckbrian ay sulat ng isang pare, yes or no? Wala akong tinatangging ganon, no. Wala akong tinatangging ganon, no. Oo, mag-object ka. Wala nga eh. Ano ba?
Again, hey John Lin, no? Hindi ko tinatanggi yan. Kasi nga, again, yung mga scholar na sinasabi dyan, mga Unitarian malamang sa malamang. Hey John Lee, kaya ipakita mo sa amin, ano yung mga religion yan? Pakita mo. Next Okay. question. So sa baka tweet, tinatanggap mo na paring Katoliko to si Richard P. McBrien na nagsulat na itong libro na to. Yes or no? Yes, tinatanggap ko naman na paring Katoliko yan eh. Pero ang tanong, yung mga scholar na tinutukoy niya dyan, na naniniwalang wala daw yung doktrina ng Trinidad sa Biblia, ano yung mga religion niyan? Biased ba yan? Ano ang reason bakit sinabi niya yun? Hindi ba sila Trinitarian? Conclusion ba nila ang ang Trinity ay hindi iisang Diyos? Ay nako, kulang na kulang yung ganyang argumento. Sunod na tanong. Tanggap mo na ang banggit niya dito na ang Trinity ay hindi doktrina ng Old Testament at New Testament. Yes or no? Hindi. Dahil hindi naman yung pare yung nagsabi. Yung nagsabi, yung mga scholar, sinasabi lang ng mga pare na according to sa mga scholar na to na hindi naman natin alam ano religion, ano yung reason bakit sinabi nila, ano ay yung mga yung mga other nuances diyan, mga other factors na napakadami na hindi pwede mag-draw conclusion kaagad sa isang quotation lang. Ano ba naman 'yan? Sunod na tanong. Si Richard P. McBrien ba ay eskolar Katoliko? Yes or no? Oh. Objection moderator. Yes, anong objection? Ay, okay, papas ko na lang bro. Hindi ko alam kung scholar yun o hindi. Sorry. Pass na Counter lang. objection. Wala pong counter objection kasi pass na daw. Okay, next question please. Aware ka ba na si Richard P. McBrien ay eskolar? Yes or no? Bro, again, same question lang. Sinagot ko na Next kanina. question please. Next question. Sinagot ko na kanina. Tinatanggap mo ba na sinabi dito sa sulat niya na there is no doctrine of the Trinity as such in either the Old Testament or the New Testament? Yes or no? Hindi ko tinanggap. Kasi unang-una, hindi naman siya yung nagsabi nun. Yung nagsabi, yung mga scholar na hindi natin alam yung reason bakit sinabi nila yon. Pangalawa, hindi din natin alam ano religion. Biased ba yung mga pinagsasabi nila? Pangatlo, reliable ba sila? Sino yung mga pangalan ng scholar na yan? Sa anong libro nila sinabi? Ano ba? Hindi natin alam yun. Sunod na tanong. Na tanong. Dito naman sa sulat ni Mackenzie, Wala akong marinig. Dictionary of Hindi marinig. Brother Philip, yung tawa ha. Last warning. Sorry po, sorry. Yung tawa, Brother John, di ka marinig. Ayan. Naririnig po ba mic test? 1, 2, 3? Ahead. Dinig. Ayo. Dito sa sulat ni Mackenzie, isang eskolar Katoliko ulit, tinatanggap mo ba na ang banggit niya dito sa page 130 na dapat bigyang diin na wala tayong tinanggap na anumang binuong doktrina ng Trinidad mula kay Apostol Pablo? Yes or no? Philip, nakamute ka. Sorry. Pakiulit ng question. Pakiulit po ng question. Sorry po. Medyo naglalag lang po. Sorry. Pakiulit. Bro, pakiulit question. Naglalag po. Wala ako marinig. Brother John, mahina ka. Ayan po. Okay, go. Tinatanggap mo ba na ayon sa sulat ng isang eskolar na ang banggit niya, dapat bigyang diin na wala tayong tinanggap na anumang doktrina o binuong doktrina ng Trinidad mula kay Apostol Pablo? Yes or no? Hindi ko tanggap iyon. Dahil unang-una, isa yon ang mga ni Apostle Pablo, isa yon para maintindihan natin yung Trinity. Hindi ko tanggap yung ganun. Again, kung ano man yung authority Sunod yan, na tanong. mataas po ang authority ng dogma ng church. Sunod na tanong. Okay, sunod na tanong. Dito sa sulat ni Mackenzie sa Dictionary of the Bible,
na ang banggit niya dito ay nabuo noon lamang ika-4 at ika-5 siglo taon ng Panginoon, at dahil dito ay hindi isang halimbawa at formal na paniniwalang mula sa Biblia ang Trinidad. Yes or no? Oh, eto sagot. No. No? Hindi it is a formal belief no ng mga Katoliko ngayon, but whether if you're asking about noong dati, yes, hindi siya formal kasi merong hindi pa naniniwala sa panahon na yon, no, which is kailangan evangelize through the councils. Sunod na tanong. Hindi mo tinatanggap yung sinabi dito sa aklat ni John L. Mackenzie na binanggit niya yun na hindi formal na doktrina ng o paniniwala ng Biblia ang Trinidad. Yes or no? No. Tanggap ko naman. Yung hindi ko tanggap, yung pagkakaintindi mo dyan sa talata na ini-strawman mo. Stay dyan sa libro. Lagi mong ini-strawman. Hindi mo naiintindihan ano yung context, ano yung reason bakit sinabi niya yun. Kung kaya mamaya, pagtatanungin kita tungkol sa mga aklat na pinagagamit mo, mag-ready ka, no? Pati na rin sa mga terminologies na pinagagamit mo. Sunod na tanong. Sa mga tweet, tinatanggap mo na sabi ni Mackenzie dito, hindi formal na paniniwala ng Biblia ang Trinidad. Yes or no? No, hindi ko tanggap yung pagkakaintindi mo. Dahil sino nga ba ang magkakaroon ng tamang pagkaintindi sa librong Katoliko? Katoliko. Kaya kailangan nating malaman kung ano bang ibig sabihin niya dyan. Unang-una, ano yung konteksto? Ano yung mga reason bakit sinabi niya? No? Ay nako. Time na po. So ayun, maraming salamat, Brother Phillips, napakagandang sagot at napakagandang tanong ni Brother Hejon. Ngayon po, dadako naman tayo sa negative side. Ang pagre-rebut niya doon sa rebuttal at sa kasagot, tanong no, kay Brother Philip. Brother Hejon, meron ka pong 10 minuto. Go ahead. Sa gabing ito, kagaya nga ng nasa topic namin, tinututulan ko na ang isang Diyos na Trinidad ay ayon sa Biblia. Yun po ang nasa topic na patutunayan ni Philip. Ngayon, sino nga ba ang ipinakilalang Diyos ng Biblia? Ayon po sa mga Apostol Pablo sa unang Timoteo 2:5, ang isang Diyos, yun yung Ama. At si Kristo ay tagapamagitan bilang tao. Hindi Diyos. Mali yung pagkaunawa ni Philip na tinanggap niya sa kanyang mga paring Katoliko. Ang banggit kanina din na isang eskolar Katoliko, parang inuumpog yung ulo. Saan? Sa kisame. Ganon katindi, di ba? Inuumpog mo yung ulo mo sa kisame. Di ba? Ayon din kay Apostol Pablo. Yung isang Diyos ba, specific niya ba sa Trinidad o hindi? Kung babasahin natin ang unang Korinto 8:6, kanino nga ba in-specify ng apostol na si Pablo yung salitang Diyos? Kung babasahin natin doon, sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Ang Ama ang kilalanin mong isang Diyos, Philip, hindi ang Trinidad. Dahil yun ang ipinakilala ng mga apostol. Kanina tinanong kita, sabi mo, ang nagpakilala ng Trinidad ang mga apostol. Tinanong kita sa 2 apostol lamang. Anong sabi mo kanina? Pass. Sa makatwid, wala kang may bibigay na talata patungkol doon kung nagturo ba yung apostol na yon na ang Trinidad ang isang Diyos. Pero ito, maliwanag sa binasa natin, talata ng Biblia. Apostol lang nagtuturo na ang tinuturuan niya yung mga Kristiyano. Na ang banggit niya sa ganang atin. Anong banggit ni Apostol Pablo? Na tayo'y may isang Diyos. Na yung isang Diyos na yon, in-specify niya ang Ama. Hindi ang Trinidad, Philip. Wala kang mababasa dun sa talata na yon na ipinakilala ni Apostol Pablo na Trinidad ang isang Diyos doon sa unang Korinto 8:6. Puntahan ulit natin yung mga aklat Katoliko na binasa natin kanina. Itong binasa ko kanina na
Hindi daw alam ni Philip. Pass. Kung eskolar, di mo kilala yung mga eskolar mo, Philip. Dito sa The HarperCollins Encyclopedia of Catholicism. Itong si Richard P. McBrien, Philip, for awareness lang or for knowledge lang, ito ay eskolar na paring Katoliko. Para alam mo, ang banggit niya dito, bilang isang eskolar din, sabi niya, however, scholars generally agree that there is no doctrine of the Trinity as such in either the Old Testament or the New Testament. Kasalungat nung nilatag mo kanina, Philip. Anong sabi mo kanina? Sa Old at New Testament, tinuturo ang Trinidad. Kinontra mo yung pari mo dito, Philip, oh. Sino ang paniniwalaan namin sa inyo, Philip? Etong pari mo na nagsabi na walang doktrina ng Trinidad sa Old Testament at New Testament na siyang Biblia. Di ba? O yung isang TikToker na itong si Philip na nagmamagaling dito, ha? Na meron daw. Di ba? Ito pa, babasa pa tayo ng isang aklat. Isang eskolar Katoliko din. O para hindi mo na itanong, Philip, kung sino eskolar. Ito si Richard Chilson, na ang sulat niya ay Full Christianity. Sabi niya dito, the doctrine of the Trinity as commonly defined is not found in the Bible. So kasama yung eskolar na to doon sa binabanggit ni ni Richard P. McBrien, di ba? Eskolar din niya to eh. Na anong banggit na itong eskolar na to? Na hindi mababasa yung Trinidad o Trinity sa Bible, sa Biblia. Maliwanag ang paksa natin, Philip. Patutunayan mo sa Biblia at maging sa referensya na na yung isang Diyos sa Biblia ay ang Trinidad. Kinontra ka ng mga scholar mo, Philip. Diba? Kinontra ka ng mga scholar mo, Philip. Ang sabi ng mga scholar mo, hindi mahanap ang Trinidad sa Biblia. Yan din ang stud nung ibang mga TikToker na Katoliko dito. Si antagonist nung tinanong ko nung nakaraan, sabi niya, wala kang mahanap sa mga manuscript, old manuscript, na salitang Trinidad. Di ba? Kaya Philip, kung ako sa'yo, pag-aralan mo talaga kung ano yung doktrina ng mga scholar mo, ng mga pari mo. Kasi tinututulan mo mismo yung mga pari mo. Mag-i-stand ka dito na tumututol ka sa mga pari mo, doon sa mga pahayag ng mga pari mo. Di ba? Ito, bilang panghuli ko, ibabasahin ulit tayo na isang aklat. Isang aklat na sulat din ng scholar. Dito sa The Question Box Answer, sabi dito. The word purgatory is not found in the Bible. But what does that prove? Many other terms, such as the Trinity, the Incarnation, sacred to every Orthodox Protestant, as well as Catholic, are likewise not in Holy Written. Wala sa banal na kasulatan. Wala sa Biblia, Philip. Yan ang dapat mong maunawaan, Philip. Na yung pinatutunayan mo ayon sa Biblia, wala mismo sa Biblia, ayon sa mga scholar mo. Wala sa Biblia yan, Philip. Dahil lang ipinakilalang Diyos ng Biblia bilang isa at tunay, ang Ama, hindi ang Trinidad. Maliwanag sana yan sa iyo, Philip, at dun pa sa mga ibang Katoliko. At maliwanag din sa iyo na ang pinakilalang Diyos ng Panginoong Jesucristo ang Ama bilang isang tunay na Diyos. Philip, maunawaan sana yan ng lahat ng Katoliko. Wini-wave ko na po yung time ko, Mr. Moderator. Ayun o! Point of order, pwede po bang palakihan ako? Na ako lang ho mag-isa sa gilid? Pwede ho ba yun? Kuya Viewrista, dyan ka ba? Mga moderator dyan. Okay, moderator's time. Moderator's time. Ano yun? Pwede po bang palakihan ako, moderator? Ayun! Ayun, ayun.
So, bigyan mo sana ako ng oras para magtanong. Opo. Naku. Tika-tika na sa cross-examination na ba tayo? Opo, cross-examination na po. So, wini-wave ni Brother Hijon yung time niya? Yes, bro. Okay. So, bibigyan na po natin ng 10 minutong pagtanong si Brother. Gawin natin 9 minutes, nabawasan siya ng isa kanina. Okay. Okay, Brother Philip, go ahead. Okay, unang tanong, Hey Junley, malinaw ba ako? Hey Junley, yes or no? Categorical. Yes, malinaw yung audio mo sa akin. Okay, dahil malinaw yung audio ko, ano ang pagkakabasa mo dyan sa green line na yan? Anong pagkakabasa mo dyan? Objection, Mr. Moderator. Ay, Yes, anong objection? Alam ko maging sa inyo po, yung nakasulat dyan na merong green line, hindi nyo rin po mababasa. Counter objection? Hindi po siya counter objection readable. moderator. Yes. Nababasa po siya actually. It is readable. Kung titignan niya mabuti, readable po. Opo. Nababasa ko nga eh. Ano ka ba? Tapos ikaw hindi Okay, mo so- mababasa? Okay. Honestly, honest, no, hindi ko po mababasa, Brother Philip. Pwede mo naman i-cut siguro. Sige, i-ano natin ang time. Kasi Sige, nasa objection wait lang naman po. tayo. Pwede mo naman i-cut siguro yan at saka palakihan para at least mabasa. Since wala pa naman po, yung time po sana mapakita. Pakita po ating time, bro. Wait lang. Ano ang pagkakabasa mo dito, Hey John Lee? Ayan. Imposible hindi mo pa mabasa yan. Ano ang pagkakabasa mo sa green line, Hey John Lee? Ang pagkakabasa ko dyan, na gaya nga ng nakasulat dyan, ipalusot nung nagsulat, nung aklat na yan, kasi nga, inamin niya dun sa mga nauna niyang sulat na walang Trinity sa Biblia. Palusot na lamang yan. Next question. Next question. Aware ka ba, Hey John Lee? Aware ka ba, Hey John Lee, na ito yung yung libro na ginamit mo mismo? Aware ka o hindi ka aware? Aware ako na yan mismo yung ginamit kong libro na nagpalusot dyan sa sulat niya yung paring Katoliko at hindi mawawala yung katotohanan na sinulat niya dyan na hindi mahanap sa Biblia yung Trinidad. Walang doktrina ng Trinidad. Dahil sabi mo aware ka, inaamin mo ba na nakasulat dito, the NT employs to express the Trinity of persons such as Father, Son, Word, Holy Spirit, etc. A study of those words shows us how revelation of God in the NT advance beyond the revelation of God in the OT. Inaamin mo ba na merong nakasulat na gano'n na binasa ko o hindi mo inaamin? Merong mababasa Objection, bilang moderator. palusot na lamang. Ano yung objection? Moderator's time. Bro, ang tanong ko is categorical. Pumili lang siya na siya doon. Okay, inaamin daw ba? Wait lang, inaamin ba o Sabi hindi niya po kung inaamin? meron Okay, counter objection. Inaamin na meron. Counter objection. Sabi niya kung inaamin na meron. Maliwanag po ang sagot ko, meron. Moderator's time. Bro, once na kinikater pong isa, makinig pong isa. Okay? Ano yung objection mo, Hey John Lee? Maliwanag naman po yung sagot ko at sa categorical niya kung meron ba o wala. Sabi ko po meron. Hindi, ang narinig ko po, aaminin o hindi aaminin. So ngayon bro, ay bibigyan din kita ng isang warning, Brother Hey John Lee. Sa paulit po ng question, Brother Philip. Tatlong warning na pala, Brother John, ha? Mamaya bawasan kita. Okay. Inaamin mo ba, Hey John Lee, na meron tayong mababasa na the NT employs to express the Trinity of persons such as Father, Son, Word, Spirit, etc. A study of this word shows how the revelation of God in the NT advances beyond the revelation of God in the OT. Inaamin mo may nabasa akong ganon o hindi mo inaamin? Inaamin ko na may nabasa ka dyan bilang palusot ng pare. Objection, Mr. Moderator, moderator's hindi pa time. ako tapos. Warning, Brother Philip. Time ratio, bro, Hey John Lee. Go ahead.
Baka pwede pong ibalik yung 20 seconds ko sa putol eh. Putol yung ano ko eh. Sagot ko eh. Ganito guys, next time, hindi po kayo mag-decide na ibalik kung saan po naputol, doon lang ipopost, din doon po tayo mag-resume. Okay, i-grant ko muna sa ngayon, yung 20 seconds para ulitin. Go ahead. Inaamin ko na mababasa yan sa sulat ng eskolar mo bilang palusot kasi nga inamin niya na hindi mahanap ang Biblia, ang Trinidad sa Biblia. Diba? Palusot na lang yan eh. Diba? Next question tayo. Sabi mo palusot na yan, sige. Ngayon, eto, no? Eto tanong ko sa'yo, kanina mo pa, no? Ginagamit yung human nature. Ngayon, ano ang definition ng human nature? Ano ang definition ng human nature? Sagot. Ito sagot. Ang human nature ay kalikasan ng tao. Objection, moderator. Ano yung objection? Hindi ko po tinatanong yung translation. Tanong ko po, definition. Ano ba- Counter objection. Yes, Paliwanag counter. ko yung tanong niya na open-ended. At hindi rin malinaw kung Moderator's yung time. ano ang human nature. Moderator's time. Moderator's time. Okay, ganito guys. Once na magtanong kayo, for example, kay Brother Philip, nagtanong ka, Bro Philip, ano pong definition ng human nature? So kung sumagot man siya, Tagalog ang pagka-define niya, ang inaabangan po ng inyong moderator dito, sumagot siya dahil open-ended ang question. So yung sagot niya, bro, tinatanggap ng moderator bilang valid answer. So ngayon, papatawan kita ulit ng pangalawang warning para po doon sa pag-interrupt mo sa kanyang sagot. Time resume po muna tayo sa sagot na Hejon Lee. Pero ano, eto, moderator. Time resume po muna tayo sa 8 seconds, Brother Philip. Point of Go order ahead. lang, moderator. Yes. Bro, paano naman bro, what if yung tanong ko sa kanya, ano ang definition ng apple, tapos binigyan niya ako mansanas, bro? Ganito bro, hindi mo na yun trabaho. Kung yan ang kanyang pagkaunawa sa apple ay mansana, so nasa kanya po yan. I-rebat mo. Kundi tinatanggap ng moderator dahil open-ended question siya, lumabas man sa bibig niya, mali man o hindi mali yan, tatanggapin pa rin natin sapagkat yan yung kanyang sagot. Hindi mo siya madiin kasi open ang question. Time resume. Hejon Lee. Continue. Okay, next question na po. Next question. Dahil next question na, eto. Ano ang technical definition ng word na human nature? Again, ano ang technical? Hindi ko po tinatanong anong Tagalog neto, ano ang translation neto sa Greek, o ano mang lingwahe yan. Ang tinatanong ko na po, technical definition. Ang human nature means the essential nature or qualities that make a human being. Ayun. Dahil sabi Next mo, question. dahil sabi mo, essential qualities. Ano ang ibig sabihin ng essential qualities technically? Technical definition ng essential qualities. Bumubuo para maging human nature. Sige. Punta tayo ngayon. Eto. Aware ka ba na hindi nagfa-function the same way ang human nature at divine nature? Aware ka o hindi ka aware? I am aware at lalo nang aware ako na si Kristo ay hindi Diyos in divine way. Siya ay nasa kalagayang tao ayon na rin sa talatang binigay. Okay na bro. Ngayon, dahil sabi mo aware ka na hindi nagpo-function yung human nature, ibig mo sabihin na aware ka din ba na invalid yung binigay mong analogy nung nagtatanong ka at nag-present ka? Yes or no? Aware ka o hindi ka aware? Yun yung yung categorical, aware ka o hindi ka Objection, aware? Mr. Moderator. Yes, ano yung objection? Kung yung tinutukoy niya po, yung sa paglalatag ko kanina, pagtatanong, hindi na po yun connected dito. Magtanong siya ng konektado dito sa Moderator? Moderator? Counter objection. Ano again ang sabi? Wala na pong out of topic. Hindi po, Kaya po. doon muna tayo sa construction ng question, bro, Philip. Sige. Ano po yung
Yung tanong ko ano- sa kanya, simple lang bro, no? Tanong ko sa Hmm. kanya, aware ba siya? Dahil sabi niya, aware siya na hindi nagpa-function the same way ang human nature sa divine nature. Tanong ko sa kanya is, aware din ba siya ngayon na invalid yung binigay niyang analogy at argument noong nagtanong at Okay. nag-present siya? Aware siya, Okay, hindi siya okay po, titingnan ng moderator. Ito yung pasya ng moderator. Ang question ay valid po, connected po doon sa topic at saka yung sa pinag-usapan. Kaya brother Heyjun, sagutin mo po yung question. Brother Philip, ulitin po yung tanong. sabi mo, dahil sabi mo, aware ka, Hey Jun Lee, na, hindi nagpa-function the same way ang human nature at ang divine nature. Tanong, inaamin mo ba ngayon o aware ka ba ngayon, Hey Jun Lee, na invalid yung analogy na binigay mo noong nag-present ka at nagtanong? Aware ka o hindi ka aware? Hindi ako aware kasi nga valid 'yun. Valid 'yun na nagmula sa scholar mo. Sulat 'yun ng scholar mo. So pinatutunayan mo ngayon na hindi valid yung sinabi ng scholar mo to sa aklat niya. Huwag ganyan pilit. Next Kung question. Aware ka ba? Aware ka ba, Hey Jun Lee, na iisang Diyos lang ang Trinity? Aware ka o hindi ka aware? Hindi isang Diyos ang Trinity. Next Siya, question. moderator. Yes, anong objection bro? Yung tanong ko po, kung aware siya o hindi siya aware. Opo, yun yung tanong ko. Sabi niya, Okay. hindi. Ano ba naman yun? Okay. Ano yung counter objection? Counter objection, nasagot ko na po categorically, hindi. Hindi iisang Hindi Diyos po, ang yung Trinidad. tanong ko, yung Okay. ano ko, hindi aware o hindi aware. Okay, aware o hindi aware. So yung sagot mo Brother Heyjun for confirmatory question lang ng moderator ay hindi ka aware? Yan ba yung pinili mo bro? O, pakiulit na lang po nung tanong. Okay, Post paulit na na tayo, ang tanong. men. Pakiulit ng tanong. Tanong, aware ka ba ngayon, Hey Jun Lee, na iisang Diyos lang ang Trinity? Aware ka o hindi ka aware? None of the above. Next question. Next question please. Oh, may objection, moderator. May none of the Ah, above po ba tayo? Next question, yes, meron tayong none of the above. Next question. Wala po. Pwede po bang pause muna? Wala po talagang none of the above kanina. Ang kanina Nasa- po, kapag hindi kayang sagutin, bro, ipapas. moderator's time. Yan nga, none of the above na sa rules natin. Number 1, pakilagay nga ng ating rules. Papos muna ng time, papos ng time. Kasi bro, wala akong nakita dong none of the above kanina. Papos ng time ko. Balakihan po muna. Bro. Bro, yung time ko bro, session. Ayan, basahin mo bro. Number 1. Okay. Sige bro. Sorry. Okay, ganito guys. Wag nyo nang questionin if pag mayroon pong moderation. Siguro hindi naman tayo pwede maging bias kung ano po yung ating rules. Yan po mismo ang ating pinapatupad. Okay? Sige. Next Opo. question. Pasensya na na, okay? Okay, go ahead. Ngayon, Hey Junli, ito tanong. Aware ka ba, Hey Junli, na mali ang stand mo? Aware ka? Yes or no? None of the above. Next question. Next question please. Sige. Oh, Hey Junli, ito na lang tanong. Aware ka ba sa definition nung essence? Aware ka o hindi ka aware? None of the above. Next question please. Next question. Objection, moderator. Yes, an objection bro. Bro, tinatanong ko siya kung alam niya ba yung ibig sabihin ng essence o hindi. Paano magiging none of the above yun, bro? Ito bro, granting, ibig sabihin na none of the above ay hindi niya talaga sasagutin. Para sa kanya ay hindi niya sasagutin, none of the above. So, next question Sige. tayo. Oh. Ano ang definition, Hey Jun Lee? Ito na lang. Inaamin mo ba, Hey Jun Lee, na according doon sa councils ay iisang Diyos lang ang Trinity? Yes or no? Again, none of the above. Dahil ayon sa Sunod na council, tanong. ang isang Diyos. Wag na, none of the Sunod na above na. tanong tayo. None of the above na. O ngayon, dahil sabi mo, none of the above na Wait lang, Mr. Moderator. Nasa rules Yes din po. po yun, di ba? None of the above. Pwede po mag-explain. Next question na nga, sabi ano ka ba? Sige, question na. Okay, next question tayo. Ngayon, Hey Jun Lee, dahil next question na, ito tanong. According to Nicaea, na one consubstantial, ano ang ibig sabihin ng one consubstantial? Pass. Next question. Next question tayo.
Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng Ganito, moderators consubstantial? time muna. Moderators muna. For the record, kung may mali tayo before, siguro at 20 seconds, may paliwanag naman yun. So kung gusto mo, Okay. Brother Hijon, na for example, none of the above, may paliwanag ako moderator, sabihin mo agad, Brother Hijon. Kasi para sa akin kasi, pag next, none of the above, next question, kala ko hindi ka na magpapaliwanag. Okay ha? Paki-remind lang ninyo din ang Po yung moderator. sabi ko kanina. Sige Yun po po. yung sabi ko kanina. So next time, i-proceed natin next question. Go ahead. Ito tanong, alam mo bang sa Trinity merong tinatawag na hypostatic properties? Alam mo, hindi mo alam? None of the above, dahil lang pinatutunayan mong Trinidad, tatlong Diyos talaga. Kasi kinikilala nyo yung tatlo bilang Diyos. Di ba? Ngayon, ito tanong, next question. Ano ang definition ng hypostatic properties? Kung talagang alam mo yung Trinity, dahil sabi mo tatlong Diyos. Ano ang ibig sabihin ng hypostatic properties? Yun, pass. Next question. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng relational properties? Pass again. Next question. Ano ang ibig sabihin ng intrinsic properties? Pass again. Next question. Ano ang ibig sabihin ng extrinsic properties? Again, pass. Next question. Ano ang ibig sabihin ng essence? Next question. Pass. Ano ba yung tatanong mo sa'yo? Puro kapas. Direct lang tayo question, Philip. I give you a warning. Sige. Okay na ako, bro. Okay na ako, bro. Pass daw eh. Sige, pass Okay, na. we wave. Okay, wini-wave mo na ba? So ayun, maraming salamat. Wini-wave na po ni Brother Philip ang kanyang ilang segundong tanong. Konklusyon na tayo, ano, tama ba? Yes, moderator. Okay, dadako na po tayo, no, sa ating conclusion ay ang una ay siyang mahuhuli at ang mahuhuli ay siyang mauuna. So ang ating affirmative ay si Brother Philip. So therefore, may nagsasalita ba? So ngayon, ang unang mag-conclusion ay si Brother Hijon. So dahil nabawasan siya kanina ng 1 minuto, ay makakatanggap lamang siya ng 4 na minuto para sa kanyang conclusion. Wait lang po, Mr. Moderator. Paano kung Opo. nabawasan ng 1 minuto ako? Yes, may 3 kang warning kanina, bro. Nabilang ko mula sa unang tindig hanggang sa pangalawang tindig. Okay. So dahil po ay napunta na po yung ipangatlo mo sa conclusion, kaya po Wait dito lang, tayo Mr. magbabawas. Moderator. Yes. Kanina Yes, pa bro. po yung warning ni Philip, hindi po ba? Kung Nabawas- tamang bilang po, halos naka-10 warning si Philip. So kung Nabawas- tatlo-tatlo, di 3 minutes yun. Nabawasan ko na siya kanina, Nakita ko bro. po kanina, 1 minute eh. Wait lang, Ano, moderators nabawas? time. Moderators time pa muna, guys. Okay, mag-mute muna kayo. Nabawasan ko na siya kanina, bro. Ito po yung aking pagro-roll. Okay? Bali, marami naman ka talaga kayong dapat i-warning kanina, pero pinapalampas ko lang dahil nga po nawa ako sa time ninyo. So dito na lang, dahil po ikaw nagkakamali ka rin, para po sa patas na pagmamoderate, ay babawasan din kita ng 1 minuto sa conclusion mo. Okay po, go ahead. Okay, go. Inumpisa ko yung latag ko dito sa conclusion. Hindi napatunayan ni Philip yung dapat niyang patunayan ayon sa topic namin. Bakit? Ang naging batayan niya dapat ay Biblia. Maliwanag sa mga eskolar niya na tinatanggap niya, sabi niya kanina, walang doktrina ng Trinidad o Trinity sa Biblia. Sa makatwid, hindi niya napatunayan ayon sa Biblia, ang galit, na isang Diyos ang Trinidad. Hindi niya napatunayan. Kagaya nga ng banggit natin kanina, kontra si Philip, hindi lamang sa Biblia, kundi sa mga pari niya rin. Di ba? Ayon sa mga pari niya, walang doktrina ng Trinidad sa Old and New Testament. Anong sabi ni Philip? Meron. Ayon sa mga scholar niya, walang doktrina ng Trinidad sa Biblia. Wala. Pero ang Biblia, sino ba ang pinakilalang isang Diyos ayon sa Biblia? Muli, babasahin natin na itinuro ni Apostol Pablo
sa kanyang sulat sa unang Korinto 8:6, itinuro niya to sa mga Kristiyano noon. Nang bagit niya, sa ganang atin, may isang Diyos lamang, ang Ama, hindi ang Trinidad. Hindi naman niya napamalian ni Philip kanina. Pinatunayan niya pa nga Inamin niya noong nakaraan na ang pinakilala ng mga apostol na isang Diyos, ang Ama. Yun, binabalikan lang natin yun. Na ang tanong ko rin nung nakaraan, valid naman yun. Nang tanong ko rin nung nakaraan, kung ang Espiritu Santo ba at ang Panginoong Kristo ay Diyos. Sabi niya, hindi. No. Wrong. Di ba? Kaya, mahigpit na sinasabi ko, madiin na sinasabi ko sa inyo, sa debating ito, walang napatunayan si Philip sa stud niya na napagkasunduan naming topic. Sa halip, napatunayan niya na ang isang Diyos ang Ama. Hindi ang Trinidad. Yun. Biniwave ko na po yung ilang minuto kung ano. Tinanong ko lang po yung time ko kanina kasi parang ano lang. Sige, salamat po, Brother Hejon Lee ng Iglesia ni Cristo. Ngayon ay dadako naman tayo sa konklusyon sa huling paglalatag ni Brother Philip. Brother Philip, meron ka pong 5 minuto. Nako. Thank you so much, no, moderator. Una na, I want to take this time para magpasalamat sa mga nagsusupport sa baba, sa mga kaibigan ko dyan, Intel, thank you sa Kuya Yuwil Kuya Nomena, sa kanila ni Tishus, at sa iba pa na hindi ko na ma-mention. No? But thank you din, moderator, sa time mo. And thank you din kay Kuya Viewirista. Well, isa-start ko yung conclusion na to bilang na-predict ko na po anong mangyayari actually. Doon pa lang po sa aking latag. Again, no, nung sinabi ko yung proposition na yun, ang ibig po sabihin nun is pure monotheism. Kapag po kasi sa debate, ang affirmative po ang magsiset ng bakod. Kumbaga, kapag sinabi ng affirmative na ito yung topic natin and hanggang dito lang tayo sa topic natin, hindi na pwedeng lumabas dyan, yun po yung masusunod. Bakit? Kasi siya yung affirmative. Siya yung tututulan mo. Bakit mo tututulan yung hindi niya naman side o hindi niya namang tinitindigan? Nakikita mo yung kamangmangan doon, Hey Jun Lee? Tapos, ilang beses mo, binabaliktad-baliktad yung proposition, papatunayan ko na ang Trinidad ay isang Diyos o iisang Diyos. Ibig sabihin nun, monotheistic ang Trinity, yun yung papatunayan ko. Ikaw, Jun Lee, saan ka napunta? Yung Trinity ba, biblical? Yung sinasabi ba sa Trinity na ganito? Sinasabi ba naman, ano ba naman yan? Kaya kanina sa rebuttal ko, hindi ko na tinapos yung time kasi kung magre-rebut ako, magmumukha akong tanga doon na nagre-rebut sa isang red herring na mga arguments. Tapos anong ginawa natin? Sa ating pagtatanong, pinakita natin yung libro mismo na sinasabi niyang kino-quote niya daw, no? Ibig sabihin nun, fallacious po yun, quote mining po yung ginagawa niya. Mali po yun, no? At pangalawa, ilang beses niyo binibring up yung tinanong niyo daw ako na kung Diyos ba ang Holy Spirit at ang Son. Kanina mo tinanong yon. Sabi ko, yes, Diyos sila. Last time, yung tanong mo sa akin, mga Diyos ba sila? Kung mga Diyos, ibig sabihin, maraming Diyos ba sila? No, iisang Diyos. Yun yung tanong mo nung naputol yung debate natin. Ano ba? Ano ba? Gawa ka kwento yung sabi mo, no? Diyos sila means iisang Diyos sila na 2 persons, kaya sila. Iba naman itong mga utak na to Well, to end this conclusion, no? Una-una ho, napatunayan natin, gamit po ang Biblia, no? Sabi ng Biblia, ang Diyos ay iisa. And sino ba yung Bible, ang Diyos ng Biblia? Trinity naman talaga eh. Kaya nga yung reason bakit sino nag-compile ng Biblia na yan, mga Trinitarian din mismo. Kasi nga again, Trinity yung Diyos dyan. Sinong nagsabing Unitarian dyan? Yung reason bakit kinumpile nila yan is of course, pasok sa kanilang doktrina. Anong doktrina? Trinity ang Diyos. Hindi nila i-compile kung kontra sa kanila yan. Kayong nakikiram lang ay magde-declare ng kung ano-ano. Ano ba naman kayo? No? And this is isa ko pang ipo-point out, napakalaki pong fallacy ang kanyang buong latag. Specifically straw man, dahil represent niya po ang proposition, ang tunay na topic namin, at pangalawa, red herring. Dahil hindi niya po sinasagot yung burden niya. Ano yung burden niya?
na ipakita na logically follows ayon sa mga referensya at pati sa Biblia na ang Trinity ay maraming Diyos. Mayroon ba siyang nabasa sa Biblia at mga referensya ng Trinity ay maraming Diyos? Wala. Ligwak. Anong binasa niya? Ang Trinity ay wala sa Biblia. Ano ba naman yan? Oo. Ipapatunayan mo maraming Diyos ang Trinity. Yun yung gagawin mo. Ano ka ba? Jun Lee, naalala ko, si Siriak yung hinamon ko dito. Ikaw, nagbibida-bida ka, ngayon hindi mo naman naintindihan yung topic. Naloko na? Ay, naloko na? Sabi nga ni Yuwilday, no? Naloko na, kawawa. Hindi mo naintindihan yung topic, nag-debate ka dito. Sorry, no? Kanina, ito pang nakakatawa, no? Alam nyo kasi, habang nagko-cross-examination siya, naririnig ko yung mga tanong niya. Natatawa po ako kasi strawman at red herring, hindi siya nakakatrack. Hindi niya po alam kung saan na kami banda. Kaya to end this conclusion, talo po si Hee Jun Lee. At ang panalo po dito ay ang Trinity na Diyos. Ang iisang Diyos na Trinity. The one true God, ang Trinity. Mali si Hee Jun Lee. Mali ang Iglesia ni Cristo. Mali ang mga Unitarian. Okay, so ayun, maraming salamat. Congrats sa ating dalawang debaters. Ang paksa ay papatunayan ko, palagay nga sa screen, bro. Ayan, papatunayan ko na ang Trinidad ay isang Diyos ayon sa Biblia at makakagamit ng mga referensya. Ang affirmative ay si Brother Philip ng Roman Catholic Church at ang negative ay si Hee Jun Lee ng Iglesia ni Cristo. At sa lahat pong hindi po nakaabot sa napakagandang argumento ngayong gabi o debate, ay mapapanood po natin ito sa YouTube channel, Viewerista. Ayan, palike na lang at pa-share, pa-subscribe na din po ng kanyang channel. Ayan, congrats sa ating dalawa. Pero bago po kayo maghiwalay, temporal ngayong gabi, ay bibigyan po muna natin ng tag-iisang minuto ang bawat isa upang magpasalamat o meron pong i-endorso sa atin saan namin kayo makikita at saan kayo maaring subaybayan. Mauna siguro tayo dito kay Brother Philip. Brother Philip. Ayun. Una-una, no, gusto ko humingi ng tawad sa mga sa aking katunggali kung may nasabi man akong mali, no. Humingi ako ng tawad. And pangalawa, gusto ko magpasalamat sa inyo, no. Thank you so much sa pag-entertain sa debate na ito at sa pakikinig. Lalo na sa kay Kuya Nomen at sa kanila ni Kuya Id, saka kay Kuya kay Intellectus at sa mga tropa ko na sumabaybay dito. Shoutout sa inyo. Shoutout sa The Polemics Corner tsaka sa KOSJM o Knights of St. Justin Martyr. Shoutout na din kay Kuya Juan, no, at kay Kuya Antagonist. Kaya shoutout din kay Liber Sanctus, no. No, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, kung gusto niyo po sa mga Katolikong nakikinig diyan na mawala yung kamangmangan ninyo tungkol sa philosophy natin doon sa Trinity, pumasok po kayo sa KOSJM at ituturo po namin iyan. Thank you so much mga kapatid, no. Sana naway subaybayan pa natin yung mga gantong debate at maging open-minded tayo patungkol sa mga philosophical doctrines ng ating church. Thank you so much. At yun ang ating kaibigang Roman Catholic Church, si Brother Philip. Okay, dako naman tayo kay Brother Hee Jun. Brother Hee Jun, go ahead, bro. Nagpapasalamat ako dahil pinanood ninyo ang buong debate. At lalong-lalo na sa moderator at sa host dahil kayo ang naging, kumbaga, nagpatupad ng rules at nagbigay ng rules at nagpagamit ng platform na ito. Nagpapasalamat din ako dahil natuloy ang debate na ito kahit naudlot. Yun. Gusto ko lang i-shout out yung mga kuya ko, sila Kuya Sir Max, sila Kuya Michael Panghilinan, si Kuya Nomad, Kuya Mega Music, Kuya Kadawer. Yun, nagpapasalamat ako ng marami sa inyo. Shout out sa inyo, mga tunay na gwapo. Kung gusto nyo po matutunan ng tunay na aral sa loob ng Iglesia ni Cristo, pumunta lamang po kayo sa pinakamalapit na lokal namin na nariyan sa inyo. Meron po kami mga lokal bawat lugar. Hanapin lamang po ninyo para nang sa gayon mapakinggan ninyo ang tunay na aral. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat at congrats sa ating dalawang debaters. Again, kung bilang inyong moderator, kung meron naman po akong pagkakamali, ay ako pa humihingi ng paumanhin at sinisikap din po natin na Kuya Lamborghini. magampanan yung atin pong
dapat gampanin sa usaping pagmo-moderate. Magandang gabi at congrats sa ating dalawang debate.